Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily reading, daily messages for September 12. At general reading po ito kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat din po sa inyong walang samang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all, Aries. And kung bago naman kayo rito, welcome kayo sa ating channel. And maraming salamat po sa inyong pagbisita. Thank you. Aries, pauna mensahe ninyo, number 37, poverty. Ayan, this could resonate with poverty talaga sa pangkaperahan or maaari din na sa relationship ito ng iba sa inyo, Aries. Kung sa relationship ito, maaari ng iba sa inyo nakakaramdam na kulang, no? Kulang yung time, kulang yung effort, kulang yung affection, no? Na nararamdaman ninyo from your person, no? Maaring ganon. Maaring napapansin ninyo na medyo siguro nagiging cold sa inyo yung inyong person, or maaring nararamdaman ninyo na medyo lumalayo ang loob, no, sa inyo ng inyong person. Maaring yun ang pakiramdam ninyo. Not necessarily na yun talaga ang nangyayari, no, for some of you Aries, but yun lang siguro ang nararamdaman ninyo, no. Maari din ang iba sa inyo dito may problema talaga sa kaperahan. Maaring nabawasan ang oras sa trabaho, kaya syempre kulang yung kita. Maari din naman na mga fear ito, no, surrounding kaperahan. May mga takot kayong nararamdaman pagdating sa inyong mga kaperahan, pero maaring wala naman talaga kayong problema pa sa ngayon pagdating sa pera. Hindi naman kayo nagkukulang, pero may mga takot lang kayo na what if, di ba? May mga ganap na magkulang na kayo sa pera, na mawala ng pera, yung mga ganun ba, no? Maari din na may may ang iba sa inyo dito siguro natanggal sa trabaho, maaring napaaga yung pagtatapos ng kontrata, maaring gano'n, no? Or maaari din, naririnig ko din demotion. So maaring na-demote ang iba sa inyo, bumaba, no, yung katungkulan ninyo sa trabaho. Maaring ganun din. Hindi rin ito para sa lahat, ha, Aries. This is not going to resonate with everyone. Kaya kunin nyo lang ang sasakto sa inyong sitwasyon. Look at that. Ang galing talaga ng universe, diba? May mga nararamdaman kayong kulang, takot sa pera. Look at that. What's coming? Great fortune. Ang swerte, no? Malaking swerte, bonggang-bonggang swerte ang parating sa inyo, Aries. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang pansinin ito, yung poverty energy na to, wag mo nang pansinin yan, tanggalin mo na yan sa isip mo ngayon pa lang, nang sa gayon walang maging blockage sa buhay ninyo sa pag-welcome ninyo sa great fortune na to, no? Alisin nyo na yan, yung poverty na yan, yung mga lack mindset na yan, yung mga fear ninyo surrounding money matters as much as possible. Tanggalin nyo na yan, i-transmute ninyo ang mga negative thoughts and feelings na yan into positive ones. Nang sa gayon, si great fortune ang mahatak ninyong energy sa buhay ninyo, no? Great fortune in terms of kaperahan, great fortune din ito in terms of relationship, you know, family, negosyo, no? Lahat. Kasi hindi lang ito limited sa kaperahan lang, no? Naswerte na yan. We have number 7. Ayan, message. May mga importante kayong marireceive na mga communication, balita, mga ganon, ano? Maaring related yan sa trabaho, sa relationship, or maaring pangkaperhan. We have mature man. Ayan. So, maybe si mature man, no, para sa iba sa inyo, Aries, maaring si mature man is yung karelasyon ninyo, no? Maaring siya yung karelasyon ninyo, asawa, boyfriend, or maaring mandiligaw ninyo to, si mature man, and maaring siya, no? Maaring yung relationship mo sa kanya ang naiisip or nararamdaman ng iba sa inyo dito, Aries, na medyo
siguro, alam mo yun, yung parang you are starting to feel unloved, no, ng mature man na to. So, maaring yun ang sitwasyon ng iba. We have number 16. Marami kayong iniisip, no? Maari talaga na meron kayong issues, no? May mga issues kayo sa relationship ninyo with this mature man. Or maaari din ang iba sa inyo dito is having thoughts kung papaano ninyo i-manage ang inyong kaperahan sa ngayon, ano, Aries? We have wealthy man, bonggang-bongga naman ito. So, maybe talaga, si wealthy man also could be this mature man, Aries. Maaring you are dealing with someone talaga dito na matured na siya and at the same time, yayamanin, may established na trabaho, may booming na negosyo, yung mga ganon. And maaring, yun ang mga pinag-iisipan ninyo ngayon, no? On how you're going to fix your relationship siguro. Kung meron ng mga panlalamig na nangyayari talaga in reality, no? So, maaring yon ang pinag-iisipan ninyo sa ngayon. Kung papaano ninyo yan ina-navigate na sitwasyon na yan, no? But definitely, you are dealing with someone dito na yayamanin. Established na siya in terms of money, career, and finances. Successful person dito in terms of money, career, and finances. Maaring ding boss ninyo din ito, no? Aries, maaring boss din ninyo ito. So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 12. And a general reading po ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it and God bless you all, Leo. And kung kayo naman po ay bago rito sa ating channel, welcome na welcome po kayo rito. And maraming salamat po sa inyong pagbisita. Pauna mensahe ni Leo, unexpected income, napakaganda. Leo, no? There is an unexpected income na parating sa inyo ngayon. Bonggang-bongga. Makakatulong yan, no? Sa inyong pangkaperahan. Isa pa, maaaring magkaroon kayo dito ng pagkakataon na ma-enjoy nyo naman yung kahit konting luxury sa buhay ninyo. Kasi this is an unexpected, no, na pagpasok ng pera sa inyo. Kaya maaring wala talaga siya sa budget, 'di ba? Yung hindi siya kasama sa budget plan ninyo for the week or for the month, yung mga ganon. Kaya maaring ito din yung pagkakataon ninyo para i-enjoy nyo din siya, no? Nang kahit konti lang, no? Yung gumastos kayo para sa sarili ninyo, Leo. We have number 4, courtship. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, nagliligawan, may kaligawan, may nanliligaw, nagde-date, yung mga ganon. What else? We have number 35, pathway. Ayan. There is new path coming in, no? Pakiramdam ko dito, no, Leo, this could be related to relationship, no? Maaring papasok ng iba sa inyo dito sa pag-level up ng iyong courtship. Maaring ganon. Maaring yun ang pinag-uusapan na ninyo ngayon. Maaari din na yung pathway na to is a new path, money path. Specifically, money path, no? Ang magbubukas dito para sa inyo, no? And maybe dito sa bagong path na to manggagaling itong unexpected income, no? Maaaring merong racket dito, seasonal na trabaho, or may offer sa inyo dito for negosyo, maaaring ganon. At yun ang magbubukas na bagong pinto, no? Para sa makahanap kayo ng pangkaperahan, no? Maaari din ang iba sa inyo is dealing with someone na may initials na letter C and letter M, no? So, yun. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have number 20, house. Ayan. So, maybe ang iba sa inyo dito, merong ibebentang bahay, no? Maaring bigla-bigla ang pagbenta ng bahay na yan, hindi yan nasa plano.
Maari din na ano yan, maari din na nasa realty kayo, business. At yung unexpected income na yan, hindi ninyo siguro in-expect na ganun kalaki ang makukuha ninyong komisyon out of pagbibenta ninyo ng property na yan, or maybe mabigyan kayo dito ng malaking tip ng buyer, or ng seller, depende sa kung sino yung kliyente ninyo. Kaya maaring ganun ang sitwasyon at magkakaroon kayo ng extrang kita from that, dahil siguro sa bonus na ibibigay sa inyo ng inyong kliyente dito. So that is what I am picking up. What else for Leo? Number 7, message. May importanteng mensahe kayo dito na maaring ma-receive doon sa person ninyo, maaring yung dinedate ninyo or nililigawan ninyo, something like that. Maari din na this is a message regarding doon sa property na ibibenta ninyo or yung bahay ninyo mismo, for some of you dito, Leo. So, maaaring meron ditong interested party sa bahay ninyo, You also have male, female. Maaring kayo to, Leo, Or maaring you are dealing with a female dito na maaring siya yung mag-o-offer sa inyo na ano man itong financial opportunity na to. Maaring yung babaeng ito ang magbubukas ng bagong path para sa inyo, So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 12. And general reading po ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong walang samang pagsuporta sa ating channel. At I truly appreciate it, and God bless you all, Sagittarius. Kung bago naman po kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. And maraming salamat sa inyong pagbisita. Una mensahe ni Sagittarius number 30, judication. Ayan, so maaaring ang iba sa inyo dito may mga consultations na ginagawa sa abogado, sa judge, or other professionals, na makakatulong sa inyong sitwasyon. Maaaring ang iba sa inyo dito, nakikita ko dito couple, kaya maaaring ang usapin dito is regarding separation, maaaring regarding sa mga detalye ng paghihiwalay, anong mga maaapektuhan ang mga bata, anong magiging proseso, anong magiging sitwasyon just in case magtuloy kayo ng case, or ano ang mas mga nararapat gawin, 'di ba? Yung mga ganon. Kasi yung mga property, hatian, na mga ganon, mga conjugal property. So maaring 'yun ang mga bagay na lalapit ninyo ngayon sa mga professionals, lalong-lalo na dito sa legalities, ng mga separation. Kasi maaring ang iba sa inyo kino-consider ang pakikipag-annul, magpa-file ng annulment or divorce, maaring ganun. Or kasama na doon yung mga hatian ng mga property, child custody, yung mga ganon, kung may batang involved dito. So, maaring may mga consultations na ginagawa ang iba sa inyo dito, nagtatanong-tanong kayo, inaalam ninyo ang mga sitwasyon, or maaring maging sitwasyon. Number 19, coffin. This is the energy of endings, and beginnings. Kasi pag may nag-e-end, may magtatapos, may magsisimula, 'di ba? Automatic 'yun. Pag may nagsara, may magbubukas. Kaya maari dito, that there is may nagsara na dito, may nagtapos na kasi sarado na ang coffin dito, So, ibig sabihin tapos na, case closed, kumbaga. So, maari din talaga dito na may relationship dito na nagtapos na, Maaring marriage ito, Or yung pagsasama ng dalawang tao dito ang nagtapos na, kaya nga meron ng consultations na ginagawa regarding legal na paghihiwalay. So, yun. So, there is a relationship dito na nagtapos na or tinapos nyo na. So,
this specific message is not going to resonate with everyone, Sagittarius. Kaya please, kunin nyo lang kung ano ang sumasakto sa inyong sitwasyon because hindi ito para sa lahat na specific na mensahe na yan. Bad health. Ayan, Sagittarius, this is a warning for some of you dito na kailangan ninyong alagaan na ang inyong sarili. Okay? Alagaan na ang inyong well-being. I-prioritize na ang inyong health dito kasi maaaring stressed na kayo, no? Maaring physically, mentally, emotionally, and spiritually stressed na kayo, exhausted na, kaya kailangan nyo nang gumising sa katotohanan na hindi lahat ng oras ninyo ay para lang sa ibang bagay, no? Except yung inyong health, no? Ngayon, this is a wake-up call for you na bigyan nyo din ng oras ang pangangalaga sa inyong pangangatawan. Otherwise, kung mapabayaan ninyo ang inyong sarili, ang inyong health, then you know what is going to happen, diba? Bad health. Kaya, this is a wake-up call for you, no? Sagittarius, lalo-lalo na doon sa mga nakakalimot na mag-alaga sa inyong sarili. Kasi lagi na lang, kung ano, ang mga major areas ng buhay ninyo ang naaasikaso and medyo na-overlook nyo na yung inyong pangangatawan, no? Tulog, pagkain ng maayos, healthy food, healthy regimen, you know, pagme-meditate, pagpe-pray, you know, kailangan ninyong magpahinga din, okay? Kung kahit marami kayong ginagawa, kahit marami kayong schedule, you know, you just need a couple of minutes para makapagkalma kayo ng sarili ninyo, makapag-meditate kayo. That is going to help a lot sa overall health ninyo, sa overall well-being. At kung may mga nararamdaman na kayong pananakit ng kung ano-ano, ulo, balikat, leeg, legs ninyo, tiyan, no? Kung ano man ang may pananakit na, you know, that is your body sending you a message already na, teka lang, Sagittarius, awat muna, asikasuhan mo na ngayon ang inyong sarili. Okay? Take care of yourself. Maari din, Sagittarius, na meron din kayong kamag-anak siguro or mahal ninyo sa buhay, no? Pwede rin kaibigan, best friend ninyo na siguro merong iniindang sakit, no? Sa katawan ngayon. Maaring a little under the weather ang nararamdaman ng iba sa inyo din, no? Maaring may sipon, may ubo, may mga ganon, no? Kaya maybe it's also a time to say hi and how are you, 'di ba? Sa mga mahal niyo sa buhay, just check on them. Number 33, concern. Ayan, so nag-worry ang iba sa inyo dito, Sagittarius. Maaring you are worrying regarding this situation ng paghihiwalay. Ang mga detalye surrounding, no? The separation. So yun ang maaring inaalala ninyo. Number 7, message. Ayan. So, maybe, no? Maybe, may mga impormasyon kayo dito na natanggap. Maaari din na yung information na to is regarding doon sa, siguro, pick up ko dito, no? Merong couple dito na talagang magkahiwalay na, no? Merong couple dito na talagang magkahiwalay na ang tirahan. Yun ang akin napipick up. Kaya, maaaring may ma-receive kayo dito sa Sagittarius na mensahe na email siguro, no, from your person, at maaring mag-uusap kayo dito, no? Meron kayo pag-uusapan na mahalaga na yun ang ikinakabahala na ninyo, no? Maaring ganon. So yun din ang maaring pinaghahandaan na ninyo, okay? We have number 36, distant horizon. Maari talaga na magkalayo na kayo physically, no, or geographically, no, ang dalawang taong ito, yung couple na to. So maaring magkalayo na talaga kayo, no? Maaring ang isa nasa abroad, then maaring ang isa nandito sa Pilipinas, no? Maaring ganun ang sitwasyon ninyo. Kaya long distance, no? Puro email, tawag, text, messaging ang communication siguro na ninyo dito. Kaya medyo challenging din, no? Kasi maaring hindi kayo nag-face to face ng usapan. And also,
maaari din na yung taong ito, yung mahalin nyo sa buhay or someone close to you, no, na meron iniindang sakit is malayo din sa inyo, no. Maaring hindi mo din ito kasama sa bahay, maaring nasa malayong lugar din ito nakatira from you. Kaya give it time, no, na kumustahin naman sila, no, kung sino man sila na sa tingin ninyo maaring may karamdaman, no, or matagal na ninyong hindi nakakausap, then just say hi, diba? Para malaman din ninyo ang kanilang kalagayan. So, Sag, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.